Okay, so good morning. Ngayon ay August 22. Ano oras na ba? Mga alas 9? Yan. So, andito tayo ngayon sa ating location 1 kasi naambon eh. Dapat dun sa location 2 tayo kaso. Since naambon, dito muna. So, dapat kahapon nakapag-transfer na ako dito sa kabila. Pero hindi ko ginawa kasi alam nyo naman na may problem tayo sa trips recently. So, kahapon, di ba, ng umaga, nabanggit ko sa inyo na nagpuputol ako ng mga dahon na possible na itlogan ng trips. Yan. Kasi based sa research ko, yung adult trips, yung mapansin nyo na mga damage na pinakita ko nung nakaraan, doon sila, yung mga female trips, doon naglilay ng eggs or doon naglalagay ng itlog. Kaya, dati, tinatanggal ko yung buong dahon, pero ngayon, since maliliit pa kasi sila ang tinatanggal ko lang is yung dulo or kung saan nagkaroon ng damage, yung trips. So, umaga yon. Nung hapon, bumalik ulit ako, napansin ko, may mga damage ulit. Yan, actually, isa yata ito Tapos may mga damage pa nun. So, habang iniisa-isa ko sila, kala ko konti lang iniisa-isa ko sila. Yan, nagkaroon pa ako dito. Ayan, may putol pa ako dito. Tapos, may mga nahuli rin akong mga trips. Yung mga maliliit pa yung... Pag maliit pa kasi sila, kulay dilaw or yellowish yung kulay nila. Tapos, hindi sila lumilipad. Tumatalon sila ng kaunti Parang, from dito, kunyari, makita mo siya dyan. Maliit lang siya. Mas maliit pa siya sa dulo ng karayom. Kulay yellow siya, pero medyo pahaba. Mga siguro, half millimeter. Ganun lang siya kaliit. Tapos pag nilapitan mo siya, tatalon siya dyan. Yung iba naman, napatay ko, mga naka 5 or 7 piraso yata ako kahapon. So, ayun yung tinitingnan ko. Kasi kung saan may damage, malaki yung chance na nandun sila. Yan. Tapos yung dulo, alam kong kunyari may ito, hindi ko sure kung trips to yung damage niya Parang pinipisil-pisil kong ito, may damage yung trips to. So, tinitingnan ko, kung mamapatay ko sila, ito malaman titingnan ko mamaya. Ayun. So, yun yung tinitingnan ko so far. Kaya hindi rin ako naglipat muna kasi iniisip ko na baka lumipat yung trips dito. May tulo basa. May tulo galing doon. Umulan kasi. Yan. So, since may pwede na akong lagay na bubong dyan, pwede ko yan lagyan ng bubong para hindi sila mapatakan ng tubig. Pero dito naman pumapatak So, ayusin ko yan. Wala pa naman tayong tanim dyan. Ayun. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo na although, palagay ko naging effective, pero medyo na-late siguro ako. Isa sa mali ko nung nag-transfer agad ako ng mga seedlings. Meron pa akong mga doon, mature plants ng lettuce. Palagay ko lumipat yung iba Yung mga adult or female trips lumipat. Pero mamaya ulit hapon, titingnan ko kung magkakaroon ng severe issue or problem na nag-i-indicate na may mga bagong trips na napisa. Kasi pag kaka-research ko, parang 3 days after mag-itlog ng female trips, after 3 days mapipisa yung kanyang itlog at yun na yung unti-unting lalabas dito. Hindi ko pa lang siguro pag-aralan ko rin yung cycle para ma-share ko sa inyo. Pero usually yan, sa gilid-gilid muna sila pumupunta. Ayan. Hindi ako makaano ngayon Good news naman yun, wala akong makita ngayon. Pero usually, ang alam ko, ang activity nila is 8 a.m. Ano to? Hindi. Sorry. Pero hindi ako makafocus ng camera kasi nga, nakafocus ako kung may makikita ba akong trips. Ayan, mapansin nyo pinagugupit-gupit ko na yung aking dahon dahil sa kanila. Yan. So, hopefully maka-recover. Kasi, sa totoo lang, kung mapansin ko mamayang hapon na sobrang dami na naman,
baka tanggalin ko muna to, then tanim tayong bago. Ayoko naman gawin yun kasi sayang din yung oras eh. Sayang din yung oras. Ayan, tinitingnan ko sa ilalim. Usually nasa ilalim kasi yung mga nakikita kong trips eh. Tapos minsan pag nagganyan ako, minsan may makita ka sobrang late dyan. Yung pala tumalon na siya, tumalon. Siguro na istorbo nung yun no. Medyo yellowish green, yellow green pa sila pag maliit pa lang. Ito. Hindi ko sure kung nakita eh. Ito. Hindi ko sure kung kita. Pero meron dyan. Dito yun o. Ayan. Basta meron dyan. Maliit na yellowish yan. Nadurog ko siya. Dito siya galing eh. Ayan o. Dito siya galing kanina. Sobrang liit. Pero since naka-ano na ako. Ayun. Meron pa rin yata dito. Dito kasi sa part na to talaga umpisa kong nakita. Ayan o. Makapansin nyo, ayan yung damage ng trips. Ano ba? Kita nyo ba? Ayan o. Yan, yung parang medyo silver tayo sa dulo ng dahon. Yan yung damage ng trips. So, tinitingnan ko kung makita ko sila. Then, yan, papatay mo. Kasi sa palagay ko, yung nandito na lang is yung mga larva or yung maliliit pang trips. So, kung makontrol ko sila, edi good. Dito kasi talaga sila nag-start. Dito ko napansin yung unang damage ng trips eh. Kasi first 3 or 4 days nila, inobserbahan ko talaga sila. Tapos nakita ko nga. Ayun. Tapos kala ko na-control ko na. Yung pala, meron pa nga dyan. Yan. So, mamayang hapon, titingnan ko ulit kasi kung napatay ko na ba yung kailangan kong patayin. Ayun lang. Ito. Mga trips ba to? Hindi. Ano pa ba? Yun lang gusto kong i-share sa inyo. Yun yung ginagawa ko ngayon kasi nga sa research ko. Yung female adult trips mangingitlog dun sa tissue ng dahon. Kaya ginugupit ko yun lang. Pero syempre, ang best way pa rin talaga, tanggalin mo mismo yung isang buong dahon. Kasi hindi mo alam kung saan part ba nung dahon siya nag-lay ng egg eh. Kasi baka yung nakikita ko, meron pa pala nakasingit doon. Siyempre, pag napisa yung itlog nila, medyo mabilis kasi siyang dumami. I-search ko rin kung gaano katagal bago mag-mature yung isang larva para at least alam din natin yung expect natin. Pero usually, pagkaka-research ko, 3 days mapipisa na yung itlog. Ayun. So, ngayon, malamang linisan ko lang yon. Kasi kailangan natin ng 4 para sa transfer. Kaso, nagdadalawang isip pa ako eh. Dito muna yung transfer natin. Tapos pag alam ko talagang hindi ko kakayanin i-control yung trips, ay kailangan ko magmadaling gumawa ng taniman dun sa kabilang location. Kasi mako-compromise yung produce natin dito pag nangyari. Ayan. So kahapon din, nag-trim ako dito ng mga halaman. Inisip ko munang i-clear up muna to. And ayun, clear. Ma-clear ko muna. So ayan, pinutol-putol ko yung mga spinach natin, yung ating amaranth. So palagay ko after few days may mga lalabas na diyan. So speaking of amaranth, puntahan lang natin yung amaranth ko doon. Okay, so ito yung ating amaranth. Tinitingnan ko rin kung may damage ng trips tong amaranth. Wala eh. Hindi ba nila to paborito? Hindi ko sure. Wala eh. No? Ito, usually, ang nagiging damage dito sa, sa amaranth ko is mga spider mites. Ayun, may mga maliliit na ganyan-ganyan. Pero hindi sila kasing severe or kasing pangit ng damage ng trips. Ayan, nababad trip ako sa trips. Anyway, yung mga maliliit na nating amaranth, ayan. Ayan. Yung maliliit na green na nakikita nyo, mga amaranth seeds yan. Na tumubo na. Doon din meron. Okay, puntahan natin. Sorry, excuse me. Ayan. So, dito meron din. Ayan, mga amaranth. yung ibang sobrang liliit, ano naman yan? Mga
pansit-pansitan. Nakalimutan ko yung term dyan eh. Pero pansit-pansitan sa Tagalog yan. Tapos ito yung mga amaranth yan. Yan, amaranth yan na yan, amaranth. Doon din yata sa kabila. So may compost na rin to, nilagyan ko. Then that's it. Yun lang naman update natin. Doon naglagay din ako ng amaranth. Kumbaga yung mga nag-mature dito, pinutol ko, nilagay ko lang doon. Tingnan natin kung tutubo. Yung dito naman, yung pinaglagay kong mga parang takip-takip. Inangat yata ng ng hangin. Ayun, nahulog yung isa. Ayan. So, that's it. Yun lang naman update ko sa inyo. So, hopefully, hindi masyadong wala akong makita mamayang hapon na damage ng trips at para makapag-transfer na agad tayo dito soon. Thank you very much. See you next update mga tropa. Bye-bye.